Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So meron tayong pag-uusapan na issue. Ito yung kay Cyril Manabat, no. Actually, babalik na naman tayo do sa dati nating napag-uusapan. So, ito yung insidente. Maikli lang naman tong video na to. Dito sa post ng News 5, sabing ganun, may nagpa-picture lang sa'yo. You're just being kind, then you'll get this in return. Ito ang pahayag ni Cyril Manabat matapos batikusin sa social media ang post ng isang TNVS driver at ang komento rito tungkol sa anilay pag-sexualize sa actress. Umaasa si Cyril na aaksyonan ito ng kumpanyang kinabibilangan ng driver. Ano ba to, Grab? Imagine kung excuse me. Imagine kung sorry. Imagine kung gaano kahirap ang buhay ng isang babae. It's never about the piece of clothing. Nakapantrabaho ako. Maayos ko siyang kinausap, sabi niya. I hope that your family, your mom, your sister, worse if you have a daughter, your wife, sana makita nila ito. Sana makita nila ang ganyang klase ka ng tao. So, ito yung post nung uh, post nung driver, ano, sabing ganun dito. But been lured. Ito yung picture ni Cyril. Sabi nga, nagulat ako, nagpa-picture sa akin, Cyril Manabat, Kuya, picture tayo bago ako bumaba. Ako, sure lang ma'am, wag mo lang ibenta picture ko. Ang laki ng bata na yan. OTW, tapos may sinabi pang Jack. Malibog ka. Parang ano, oo nga naman, no? Parang nga naman nabastos siya dito. Oo nga naman. Ito, no? Ah, ako partially hindi ko sisisihin lang yung driver. Kasi magkakaroon naman ng debate dyan, no? Kung may factor ba yung suot ng babae para siya ay mamanyak. 'Di ba? Magkakaroon naman ng debate dyan kasi may magagalit na naman dyan na wala sa damit yung talagang kung manyakis. Totoo nga naman. However, ganito kasi yan, men, no? Paano ko ba ano to nang hindi magagalit sa akin yung iba. Kasi obviously sexy kasi ang suot ni ano dito ni Cyril. Agree naman ako doon na hindi lang sa suot kung bakit namamanyak ang babae. Hindi lang. Pero kasama yung pagsusuot doon eh. For me eh. Kasi may mga ngatwiran dyan na iba. May mga ngatwiran na iba dyan na kahit na balot yan, kung manyakis talaga yung lalaki, mamanyakin niya pa rin yan. Lalo na kung maganda yung babaeng sumakay. Kahit naman daw balot na balot. Totoo naman. Di ba marami na rin insidente na ganyan eh. Kahit balot na balot. However kasi, kaya sometimes pinapayuhan kayo na pag ganyan, lalo na public pa yung transportation na yan. Yung kung Grab man yan or kung ano pa man yan, tayo na rin na mag-ingat sa sarili natin. 'Di ba? Ang pinipigilan mo kasi doon yung chance eh. Yung chance na hindi ka mapansin, malay mo hindi ka mapansin. Kapag ganito, Diyos ko naman, yung suot mo naman na yan, alam naman natin na napaka-sexy mo dyan. Abay, bakla na lang talaga ang hindi mapapansin na maganda ka eh. Sa ganyan eh. Well, sa ibang tao, mapapansin ka siguro maganda ka, ganyan ang suot mo. Pero hindi niya na igaganito, Hindi niya na to ipopost ng ganyan na parang
pagmanyakan ka, hindi ganyan. Kasi ito, malinaw talaga na manyak ito, itong lalaki. Tapos kung ano-ano pa mga pinagsasabi pa dito, oh. 'Di ba? Kaya lang sana, para wala na lang problema, no? Medyo ayusin na lang yung suot natin. At least, ito ha, hindi ko naman ginagaransya na pagka nagsuot ka ng maayos, yung hindi ganyan ka-sexy. Ito kasi, I consider sexy ito eh. 'Di ba? Kasi, believe it or not, sa ating mga Pilipino, itong ganitong suot, kakaiba ito eh. 'Di ba? Kasi tayo ay bansa tayo ng konserbatibo. Ang sanay tayo, ang mga babae sa atin ay naka-t-shirt. 'Di ba? Naka-long sleeve. Kapag ganito kasi ang suot sa atin, hindi naman tayo hindi naman tayo US eh. Sa US kasi liberated doon. Kahit nga naka-bikini doon na naglalakad, okay lang eh. Dito kasi sa atin, hindi tanggap sa culture natin ito eh. Bagamat hindi bawal, pero kakaiba kasi sa atin ito. Yung ganyan magsuot, lalo na kung malaki pa yung ano mo. 'Di ba? Kaya sa atin na rin mag-umpisa. Now, magagaransya ba nun pag nagsuot ba siya ng ng hindi ganyan ka-sexy, magagaransya ba doon na hindi na siya mamamanyak? Hindi. Pero may hinahabol kasi tayo maliit na chance eh. Bibigyan ko kayo ng analogy ha. Tayo, pag nagmumotor tayo, required sa batas mag-helmet ka. Tama? Required sa batas na mag-helmet ka. Para saan yung helmet? Para sa safety natin yun, di ba? Pero ang tanong ko sa inyo, pag naka-helmet ka ba, 100% ka ba na pag na-disgrasya ka na naka-helmet ka ay hindi ka mamamatay? Maraming namamatay kahit naka-helmet pa. Maraming mga rider ang namamatay kahit pa naka-helmet sila. So meaning, kung ang logic natin mamamatay din lang naman pala kahit naka-helmet o wag na tayo mag-helmet. Parang ganito. Kahit naman magsuot tayo ng mamamanyak din lang naman tayo eh. Pero bakit kailangan tayong mag-helmet pag nagmumotor tayo? May hinahabol kasi tayong maliit na chance. Na just in case, no, na disgrasya tayo, sumalpok yung ulo natin, mataas ang chance na makakasurvive tayo. Yun kasi yung hinahabol na chance doon yung maliit na chance. Kaya ka pinapag-helmet. Parang dito, kaya ka pinapagdamit ng maayos sa publiko, may hinahabol tayong chance na maliit na baka sakaling hindi ka mapansin o hindi ka mamanyak. Nakukuha niyo yung yung analogy ko? Uulitin ko ha, 100% ba na hindi ka mamamatay pagka nag-helmet ka na nagmumotor ka? Hindi. Pwede ka pa rin mamatay. Tumilapon ka, madaanan ng truck yung dibdib mo, patay ka. Kahit naka-helmet ka. 'Di ba? Pero anong hinahabol doon? Yung maliit na chance na baka sakaling anong nangyari sa'yo, humampas lang yung ulo mo, kahit na sagasaan yung paa mo, at least buhay ka. Yun ang hinahabol doon kasi importante yung ulo eh. Tignan mo yung nag-Superman sa Marilake. Naalala niyo yun? Yung nag-Superman sa Marilake. Naka-helmet parehas yun, pero patay pa rin yung isa. Yun ang analogy ko dito. Kayong mga babae, iwasan nyo na magsuot na ganito. Para kahit pa paano, may maliit na chance kayong panghahawakan na baka sakaling hindi kayo mamanyak. Kasi ito talaga, dito sa culture natin, bagamat hindi naman ito bawal, inuulit ko ha, considered na, na kakaiba. Well, siguro kung sa BGC ka pumunta, yung mga lugar na, pwedeng normal na yan,
mga social na mall, 'di ba? Pero tandaan mo sa majority ng Pinoy hindi normal ito yung ganitong pormahan. 'Di ba? Lalo na yung ganyan mali, tas kita pa yung cleavage mo na ganyan. Tayo na lang ang umiwas. Pero hindi ko sinasabing walang kasalanan itong driver. Manyakis talaga ito. 'Di ba? Nagkaroon kasi siya ng opportunity Ngayon, pagbayaran niya yan ngayon. Yung ginawa niya, mukhang magrereklamo si Cyril. 'Di ba? Suot ko yun kagabi, kahapon, papuntang taping. Yung mga ganyang medyo ambastos. Pero at least yung mga fans mo, pinagtatanggol ka agad. Okay. Hindi pa kasi ako nag-phone. Hindi kasi ako pala phone. Pero now that I'm seeing this, I'm sure na I'll do something about it. Nako. Kasi even before naman ako bumalik sa showbiz, dyan din naman isa sa rason kung ba't ako umingay. Kasi I'm really vocal about Right. protecting women, protecting me against any sexual Hindi naniniwala sa'yo si kuya, assault or sexualizing women. Yun talaga yung advocacy ko. So now, seeing that, that's the first time na nakita ko yan. Pero yan siguro yung tinatawag sa akin ni Easy kanina. Hindi kasi ako nagpo-phone, low-bat yung phone ko, so 1% yung phone ko. Pero tumatawag si Easy, tapos nagte-text siya, sabi niya, love, nag-text ako. Tapos may sinasend siyang picture, low-bat ako, hindi ko nakita. Siguro yan yun. Pero now that I'm seeing it, hindi ko yan papalagpasan. Of course, hindi dapat nagiging entertainment yan in any forms. And at the same time, I hope the platform or the app should do something about this because it's not petty, it's not something na No, tama. any woman or anyone, not just Kasi manonormalize yan 'Di ba? Pagka hinayaan mo. women should experience on a daily basis. Also, sobrang nagulat ako kasi papunta lang ako ng trabaho niyan. And imagine kung gaano kahirap yung buhay ng isang babae. Nagtrabaho ka lang, may nagpa-picture lang sa'yo. You're just being kind. You're just being a human. At Actually, kahit lalaki naman na ano din yan Nakakaranas din naman ng ganyan syempre, babae kasi kayo, 'di ba? decent human being. And you'll get this in return. So, and it's not, again, it's never about the piece of clothing. Nakapantrabaho ako. Maayos ko siyang kinausap. As far as I could remember, ang bait-bait ko sa kanya. Nag-tip pa nga ata ako kasi nahiya ako pag may pinaghihintay akong tao. So, wow. I hope na your family, your mom, your sister, or worse, if you have a daughter, your wife, diba? Parang, sana makita nila to at sana makita nila na ganyang klase ka ng tao. At such a mundane thing, diba? I mean, it's just going to work, transport, Yeah. and something like that. Maybe I'll do something about it. I'm sure I'm gonna do something about it. Ba't yun naman kasi pinost pa, no? Di ba, sana kung ginawa mo na lang, kuya, sa inuman nyo na lang, pinakita mo lang sa inuman nyo. Pero, yung post mo pa ng gano'n, Diyos ko. Buti outspoken. You're very Yes, I'm never scared naman to express my passion about protecting women, about protecting victims or voiceless in any gender, in any age. I'll be their voice and I'll use my platform Oh, wisely. that's so nice. That's so That's nice. nice. There's nothing to be scared or to be afraid of. Sinira niya yung tibo ni Cyrus. It's okay. Hindi niya sisirain. Nakakalakas pa yan. Nagpa-fuel lang siya Yeah. ng reason for us to be more brave and for us to be to spread more awareness about this Yari ka. kind of topic. Yari ka. Ano sabi ng mga netizen? Sure ako DDS yung driver. Ginawang political, no? Grabe yung statement ni Cyril, very brave. Bastos naman yan, mali. Mali yan. Nakapag-deliver ako dyan kay Miss Cyril. Nagtitip talaga yan sila ng BF niya. At kapag bahay yan, mahabang damit yan. Hindi yun na-issue yung issue. Malamang yan, ayasib yung driver. Grabe, no? DDS sa Bisaya daw yung driver. Anyway. So, yun lang naman pag-usapan. Ano masasabi nyo dito? Paki-comment na lang po sa baba.
Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.